Kabanata 2371. Malmo Manor. Sa pakikinig sa ibig sabihin ng Hades, gusto talaga ng Pluto Palace na magkusa na makialam sa bagay na ito. Bago magsalita sina Surui at Hades, Humandar ang sasakyan ng military advisor. Sige, ay treat kita ng hapunan kapag may oras ka. Sinabi ni Surui kay Hades, ngunit hindi siya magalang. Kahit na anong ideya ang sinusubukang gawin ni Hades, ang kamay na iniunat niya ay isang tulong na kamay. Ang huli ay ngumiti ng mapanunuya. Sinabi mo ito sa maraming tao, ngunit hindi nila kinain ang iyong pagkain. Nagpout si Surui. Iyan ay dahil sa sobrang abala ko. Pagkatapos niyang magsalita, sumakay siya sa sasakyan ng Temple of the Sun. Ang hanay ng mga sasakyan na ito ay mukhang makapangyarihan at makapangyarihan sa pasukan ng lagusan. Tumingin si Hades sa mga sasakyan at umiling, kumikislap ang mga mata, iniisip kung ano ang iniisip. Ang driver ay tumayo sa tabi ni Hades at sinabi, "Sir, pupunta ba tayo sa maputik na tubig na ito? Kung hindi tayo pupunta sa maputik na tubig na ito, bakit tayo sa gabi, kailangan mong umikot ng maraming beses at maglakad sa lagusan na ito ng 3 o 4 na beses?" Nakangiting sabi ni Hades. Tinadya pala ni Hades na naghihintay dito kay Apollo. Tumingin ang strategist kay Surui na nakaupo sa tabi niya at sinabing, "Mukhang interesado talaga si Daniel Sharp sa iyo Luowa, pero hindi ko alam kung walang awa ang tubig. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo?" Tinapik ni Surui ang hita ng tagapayo. "Kailan ka pa naging chismosa?" Ang tagapayo ay tumingin kay Surui at ipinatong ito sa kanyang sarili ang kamay sa hita, bahagya niyang sinabi. "Alisin mo ito." Galit na binawi ni Surui ang kanyang kamay. Normal lang para sa mga lalaki na hawakan ang mga hita ng isa't isa, tama ba? Hindi nagsalita ang strategist, pero may gusto talaga siyang sabihin kay Surui. "Normal lang, ate mo. Napaka-espesyal mo, gusto mo bang may sumabay sa'yo na magkaroon ng konting pakiramdam?" Seryoso, kami ni Daniel Sharp ngayon ay nasa pinakamahusay na paggawa ng digmaan sa Jade at Seda, at malayo ito sa sinabi mo. Napakamot ng ulo si Surui at walang magawa. Ito ay isang mahusay na kagandahan na mabibilang sa buong madilim na mundo. Hindi ba sayang kung ayaw mo at ibigay mo sa iba? Tumingin ang strategist sa mga mata ni Surui. "May kaunting problema pa ba para sa akin?" Tinapik ni Surui ang kanyang noo. Maaaring hindi ito kakayanin ng kaaway sa harapan, at maaaring masunog ang likod bahay. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya, "Ito ang anak ni Zeus, hindi mahawakan ang puwitan ng tigre. Hindi ko mahawakan ang puwitan ng tigre." I wonder if Daniel Sharp will be pissed off by Surui if she heard this. Sabi mo hindi mahawakan ang puwitan ng tigre, tapos kaninong puwitan ang nahawakan mo kanina? Umiling ang strategist at tumawa. Tumingin si Surui sa strategist at sinabing, "Gayon din, mayroon akong isang napakahalagang sikreto." Oh, ibinaling ng sarhento ang kanyang mukha ng may interes. Ang sikreto ay tungkol sa karanasan ni Daniel Sharp sa buhay. Medyo naging marangal ang mga salita ni Surui, naisip niya ang buhok na natanggal sa ulo ni Daniel Sharp noong mga oras na iyon. "Sa tingin ko, nakahanap ako ng kapatid niya, o kapatid na hindi ko kilala si Zeus. Alam mo ba ang balitang ito?" Panipi. Ang tagapayo ng militar ay bihirang sumang-ayon kay Surui. Ito ay talagang mahalagang balita. Tumango si Surui. "Oo, kung itatapon ang ganoong balita, hindi ito naiiba sa blockbuster. Kung gayon mas mabuting timbangin mo kung itatapon mo ba o hindi ang sekretong ito," sabi ng strategist. Hindi siya nagtanong ng detalyado, tutal, ito ay isang sekreto, at sapat na ang nasa kamay ni Surui. Hayaan mo muna, after all, after so many years, walang makapagsasabi kung gaano katanggap at pagpaparaya ang isa't isa. Umiling si Surui. Ang strategist ay tumingin sa mapa at binago ang paksa. "Ang manor ng pamilya Malmo ay 3 araw na biyahe ang layo mula sa amin. Siyempre, ito ay 15 oras lamang sa isang araw. Kung gusto mong maglakbay araw at gabi, hindi na kailangang maglakbay araw at gabi. Hindi tayo mapapagod bago makarating sa lugar. Kung tungkol sa 3 araw na biyahe, ito ay talagang medyo mahaba." Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. "Pagkatapos ay bigyan mo lang sila ng 3 araw pang buffer time. Pagsikat pa lang ng araw, 2 limousine na ang nakaparada sa harap ng isang kakaibang asyenda.
Ang manor na ito ay sumasakop sa isang malaking lugar, at ang mga gusali ay tila nasa isang tiyak na edad, at mayroon pang ang dalawang malalaking kastilyo sa loob. Ito ang matandang manor ng pamilya Malmo. Oo, ang pangalan dito ay Old Manor. Sa totoo lang, ang pagkakaroon ng naturang gusali bilang isang kastilyo ay maaaring mas matanda kaysa sa unang patriarka ng pamilya Malmo, at binili rin nila ito sa mataas na presyo mamaya. Sa panahon ngayon, gusto ng ilang tinatawag na upper class ang mga bagay na may mahabang kasaysayan. Tila ang mga ganoong bagay lamang ang may sapat na kapal. At ang gayong kapaligiran sa pamumuhay lamang ang maaaring maging karapat-dapat sa kanilang marangal na katayuan. Ngunit sa pananaw ni Surui, isang pragmatist, lahat ito ay tungkol sa pagsuko ng ginhawa para sa pamimilit. Paano maihahambing ang pamumuhay sa mga kaluma at madilim na kastilyong ito sa pamumuhay sa isang maliwanag at marangal na modernong panahon? Kaginhawaan sa bahay. Ngunit ito ay unti-unting naging uso, lalo na sa Europa. Matagal na akong hindi nakakabalik. Tumingin si Robson sa asyenda at hindi maiwasang makaramdam ng matinding katiwasayan sa kanyang puso. Naniniwala siya na hanggat bumalik siya rito, hinding-hindi na maglalakas loob si Surui na muling gulo. Boss, pasok na tayo. Tinanggap na ni Blackhawk ang ating komisyon. Papunta na ang mga taong pinadala nila. Makikilala ko sila saglit, sabi ni Secretary Racket, mukhang namamaga pa ang mukha niya. Sige. Sa isang malalim na tango, naglakad si Rabasen patungo sa gate. Sa kakaibang tarangkahan ng asyenda, mayroong mahigit 100 lalaking nakasuot ng itim na terno, lahat sila ay nakasuot ng puting guwantes, lahat sila ay mukhang kahanga-hanga. Sa bewang, lahat sila ay nakaumbok, at halatang may mga pistola sa loob. Napansin ito ni Robson, at dahil dito, tumaas ang kanyang pakiramdam ng seguridad. Young Master, bumalik ka na. Nakita ng kapitan ng bodyguard si Rabasen na bumalik sa oras na ito, at baka sa mga mata nito ang pagtataka, ngunit magalang pa rin itong sinabi. Oo, tumango si Robson, at walang sinasabi, diretso siyang naglakad patungo sa loob ng manor. Mayroong ilang mga kamera sa kahabaan ng daan, na patuloy na nagre-record ng mga larawan ng mga kalahok. Sa pagtingin sa mga kamera na ito, hindi maiwasan ni Robson na isipin ang mukha ni Surui. Patawarin mo ako sa hindi kita pagpasok. Humisi siya at bumulong. Sa katunayan, hindi pa nakita ni Robson ang kakayahan ni Surui. Kung talagang gustong pumasok ng huli, kaya niyang pumasok mag-isa. With this level of defense, walang makakapidyaw sa kanya. Pagpasok sa kastilyo, naramdaman ni Robson na biglang lumabo ang liwanag. Hindi kalakihan ang mga bintana ng ganitong uri ng kastilyo at hindi maganda ang ilaw. At ayaw ni Rob Eson na tumira dito bukod sa marunong siyang magpanggap, wala talagang pakinabang sa paninirahan dito. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang pamilya ay gustong manirahan dito. Isang lalaki na mukhang nasa edad 50 ay malayang nakaupo sa hapag-kainan na nakapijama, umiinom ng gatas at nagbabasa ng dyaryo. Ang kanyang katawan ay proporsyonal. Ang kanyang mga kalamnan ay nakataas sa kanyang pijama. At ang kanyang mga kilay at mata ay medyo katulad ng kay Robson, ngunit medyo mas mabigat. Ito ay isang estado na maaari lamang lumitaw pagkatapos ng mga taon ng binyag. Tay, bumalik na ako, sabi ni Robson. Ang pangalan ng kanyang ama ay Silk. At siya ay kasalukuyang nasa isang estado ng semi-retirement. Tuluyan na niyang hinayaan si Rabasen na mag-asikaso ng maraming bagay sa kumpanya. Maaari pa nga niyang i-report ang financial report sa kanyang sarili. Tumingin. Naniwala talaga si Silk sa kakayahan ng kanyang anak. Siyempre, baka may kinalaman ito sa kagustuhan niyang maging tamad. Kung tutuusin, noong bata pa siya, kawawa ang inapi ng matandang patriarka. Bakit ka bumalik ngayon? Itinaas ni Silk ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang anak. Umaga na, hindi ka ba nagtatrabaho? Gusto kong bumalik para makita kayo ng nanay mo, sabi ni Robson. Pumunta siya sa hapag at umupo, at sinenyasan ng alipin, na nagmamadaling dinalhan siya ng gatas at tinapay. Tinulyapan ni Silk ang kanyang anak. Sabihin mo ang totoo. Kilalang kilala niya ang kanyang anak. Napakahusay ng batang ito. Ngunit mayroon din siyang sariling mga iniisip, pagamat sa mga mata ng maraming tagalabas. Ang kanyang anak ay walang katapusan na malapit sa pagiging perpekto, ngunit alam ni Silk na ito ay higit sa iba't ibang bahagi lamang, mayroon pa siyang mahabang paraan upang pumunta.
Pagod na ako, gusto kong bumalik at magpahinga, sabi ni Rabasen pagkatapos uminom ng isang subo ng gatas. Hindi ko pa nasasabi ang totoo. Bahagyang tumingin si Shilk sa kanyang anak. Hindi nakakatuwang maglaro ng mga palpak na mata sa harap ko. Dad, nahulaan mo na ang lahat. Peasant flattered. Kamakailan, gusto kong palawakin ang negosyo ng hotel sa East, kaya gusto kong talakayin ito sa iyo. Ito ay talagang isang magandang dahilan, at tila napaka-motivated. I have to say na magaling talaga umarte si Robson. Wala akong dapat pag-usapan sa iyo tungkol sa ganitong bagay. Tisil kay tumingin sa pahayagan at uminom ng gatas, mukhang nakaka-relax. Mayroon kang pangkat ng mga eksperto, lahat sila ay maaaring magbigay ng suporta sa data, ano ang silbi ng paghahanap sa akin? Tay, hindi ka ba nakaranas? Ang iyong paningin ay higit na mahalaga kaysa sa anumang datos, nais pa ring sabihin ni Robson, ngunit nabugbog siya ni Shilk Break. Kahit anong gusto mo, Tisil kay tila ganap na hindi interesado dito, at tumayo nang siya ay busog na. Dad, nasaan ang nanay ko? Tanong ulit ni Robson. May biyahe siya, at tinatayang aabutin ng isang buwan bago bumalik. Sabi ni Shilk, umupo sa sofa at binuksan ang TV. Wala akong gagawin dito, puntahan mo ang lolo mo. Sabi ni Shilk. Si Robson ay may larawan ng isang anak na anak. Nang marinig ang sinabi ng kanyang ama, hindi niya napigil ang mapangiti. Tay, ang init pa ng puwet ko, at naglabas ka na ng utos ng pagpapatalsik. Dahil dito, bago pa bumaba ang boses niya, may babaeng bumaba ng hagdan. Ang babaeng ito ay mukhang 30 taong gulang, at ang kanyang katawan ay kaakit-akit. Ang matambok na mga kurba ay magpapatigil sa sinumang tao matapos itong makita. Nakasuot siya ng Snow White night dress. Ang night dress na ito ay napakagaan at manipis, at sa mga tuntunin ng visual effect, ito ay magbibigay sa mga tao ng isang translucent na pakiramdam. Naglakad siya pababa ng walang sapin, at bawat hakbang ay puno ng malakas na pang-akit. Sa pagtingin sa eksenang ito, sa wakas ay naunawaan ni Robson kung bakit wala ang kanyang ina sa bahay. Ano naman sayo? Tanong ni Robson na nakatitig sa mukha ng babae. Kabanata 2372. Isang tunay na ama at anak. Matagal nang narinig ni Robson ang pag-iibigan ng kanyang ama. Sa madaling salita, half-hearted talaga ang dalawang lalaki sa bagay na ito. Marahil ito ay may malaking kinalaman sa pagmamana. Maging ang lolo ni Rabasen, ngayon ang matandang patriarch ng pamilyang Malmo, ay ganoon din. Kahit matanda na siya, marami pa rin siyang love affairs. Gayunpaman, mula sa pananaw ng anak, ito ay upang protektahan ang ina. Ginagawa ito ni Shilk na tiyak na magpapalungkot sa ina ni Rabasen. Nakilala ni Rabasen na ang mabilog at mapang-akit na babaeng ito ay isang sikat na artista sa Switzerland, si Nora. Nitong mga nakaraang taon ay pinagnanasaan niya ang babaeng ito. Ngunit dahil sa kawalan ng angkop na pagkakataon, hindi na siya nakagalaw. Hindi niya inaasahan na matutupad ng kanyang ama ang kanyang hiling. Ngunit ang punto ay, ito ay nasa kanyang bahay pa rin. Hindi ko akalain na magiging ganito kagulo ang tatay ko sa bagay na ito. Si Nora ay nagpakita ng catamaran sa buong katawan. Naglakad siya papunta sa gilid ni Rabasen. Kahit nakatapak lang siya ay halos kasing tangkad niya ang kabilang partido. Pagtingin sa gwapong binata na ito, bahagyang umawang ang mapupulang labi ni Nora. Si Mr. Robson siguro ito, di ba? It's really outstanding. Napaka-speechless ng pakiramdam ni Rob Senador. Tiningnan niya ng malalim ang babae sa kanyang harapan, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang mukha at sinabi kay Shilk. Tatay, saan mo inilagay ang aking ina sa paggawa nito? Ang tatay ay hayagang gusto niyang makipagtalik sa isang babae. Para makipagtalik sa labas. Kaya kailangan niyang ibalik ito sa dating asyenda ng pamilya. Kaya nakikita ng iba at hindi tinuturo ang mga daliri. Gaano karaming behind the scenes talk ang kailangang tiisin ng iyong ina? Ang pag-iisip nito ay naging dahilan upang hindi mabata si Robson. Hehe. Iniunat ni Silk ang kanyang kamay, at ang kaakit-akit na aktres na nagngangalang Nora ay lumakad sa kanyang tabi at umupo sa kanyang kondangan. Ang aksyon na ito ay ang pinakamahusay na tugon kay Robson. Masyadong sinampal at sobrang diretso. Masyado nang malayo ang mararating ninyo. Sabi ni Robson na nakapikit. Ano ang alam mo? Niyakap ni Shilk ang babae at malamig na sinabi, alam mo ba kung bakit madalas bumiyahe ang nanay mo? 1 buwan o 2 kapag lumabas ka. Sabihin mo sa akin.
Nang marinig ito, tumugon si Rabson ng walang pag-aalinlangan. Ang aking ina ay maglalakbay sa buong mundo. Ang pangungusap na ito ay hindi pa natapos, ang kanyang isang napakasamang premonition ay tumaas sa kanyang puso. Pwede ba? Si Shilk ay nagpakita ng isang mapanuksong ngiti. Napagtanto mo lang ito mamaya. Tay, ano pong nangyayari? Anong ginawa ng nanay ko? Pakiramdam ni Rabson ay para siyang tinamaan ng kidlat. Tininigas ang kanyang katawan, sumasakit ang kanyang utak, at nalilito ang kanyang mga iniisip. Ano sa tingin mo? Si Shilk ay tila kalmado tungkol sa bagay na iyon. Mabuti na hindi tayo nakikialam sa isa't isa. Hindi ako naniniwala. Damn her? Ang ungol ni Rabson, ang gwapong mukha nito ay muling naging kahindek-hindek. Tumingin si Shilk sa kanyang anak at umiling. Kapag nakontrol mo ang iyong init ng ulo, kailan ka makakarating sa mas mataas na antas? Gayunpaman, hindi kinain ni Rabasen ang set na ito, at patuloy siyang umungol. Ano ang nangyayari? Sinong pinuntahan ng nanay ko? Bakit, gusto mo pa bang pumatay ng tao? Mapait na tumawa si Silk. Pero baka kailangan mong magtrabaho ng husto. Sa paglipas ng mga taon, sinuot sa akin ng iyong ina ang berdeng sombrero, hindi 100, kundi 80. Walang 100, ngunit mayroong 80. Tulala roon si Rabson, kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at matagal bago nasabi ang isang pangungusap. Sa ganitong paraan ay matitiis mo ito. Silk said nonchalantly, hindi naman talaga big deal. Lahat ay may kanya-kanyang paraan at hindi nakikialam sa isa't isa, hindi ba? Sabi ni Silk. May gagawin pa ako, lumabas sandali at babalik sa gabi. Tumayo siya, hinalikan si Nora, at tinapik ang malambot na baywang ng isa't isa. Hintayin mo lang akong bumalik, baby. Ito ay talagang isang malaki at isang maliit na dalawang kanky sticks. Pinagmasdan ni Rabson ang tagpong ito, malungkot at walang kasiguraduhan ang kanyang mukha, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang puso. Ano? Pagkaalis ni Shilk, humiga si Nora sa kanyang gilid sa sofa, nanunood ng TV, at biglang nagsabi. Ginoo, Rabson, napakasimpleng dahilan nito, sana maintindihan mo na ganito talaga ang adult world. Para bang pandagdag sa sexing katawan niya, at parang may seductive look sa boses niya. Ito ba ang mundo ng mga matatanda? Lumapit si Rabson sa sofa at umupo, halos idikit ang likod sa mahabang snow white legs ni Nora. Sa tingin ko, matanda na rin ako, magkasing edad lang tayo. Tiningnan ni Rabson ang magandang mukha ni Nora, at ang kanyang kalooban ay lubhang masama. Ang kanyang baluktot at matinding pagnanais na manakop ay muling napukaw. Kung tutuusin, ito ang babaeng minsan niyang pinagnanasaan, at hindi niya ginawa dahil wala siyang pagkakataon, pero hindi niya inaasahan na ang tatay niya ang unang gagawa nito. Naikuyong ni Rabson ang kanyang mga kamao. Hindi rin fuel-efficient lamp si Nora, umupo siya at sinipsip ang mukha ni Rabson. Bakit parang naaamoy ko ang napakalakas na amoy ng suka? Matapos marinig ito, hinawakan ni Rabson ang balikat ng isa. Tama ka, matagal na kitang gusto. Napabuntong hininga pa siya habang sinasabi ito. Talagang masaya ako kung ganoon. Iniunat ni Noo ang kanyang kamay at iniakbay ang kanyang mga braso sa leeg ni Labeson. Talagang marangal at panabik na magustuhan ka ng iyong ama at anak ng sabay-sabay. Hindi ka magandang babae, sabi ni Rabson sa nagngangalit na mga ngipin. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumiwanag ng mahina. Ikaw ba ay isang mabuting tao? Tumingin si Nora kay Rabson, malalim ang mga mata nito. Sundan mo ako. Ungol ni Rabson, niyakap si Nora, at naglakad patungo sa kwarto sa ikalawang palapag. Tungkol naman sa katulong na naglilinis ng mga pinggan sa kusina, tiningnan niya ang kanyang ilong at nagkunwaring walang nakikita. Nagpagulong-gulong sina Rabson at Nora sa kama para sa isang hapon. Hinintay ni Shilk ang kanyang pagbabalik kinagabihan ng hindi nagtatanong pa. Pagkatapos ng hapunan, ibinalik niya si Nora sa loob ng kwarto. Walang pakialam si Silk sa nangyari sa kanyang anak at kay Nora. Sarili niyang nararamdaman lang ang iniisip niya. Kung tutuusin, basta nandoon siya, kanya ang babaeng si Nora. Mula sa puntong ito ng pananaw lamang, si Shilk ay namumuhay ng medyo malaya at madaling buhay. Pagtingin sa likuran nila, masama talaga ang loob ni Rabson. Sa silangan, hindi lamang nabigo si Chinyuera na makahabol.
Ngunit nakaramdam din siya ng kaunting pagtatampo, at nang umuwi siya, ang babaeng nakipag-away ng husto sa kanya kaninang hapon ay ibinigay sa ibang lalaki sa isang kisap mata. Nangangatol ang mga ngipin ni Robson. Nabasag niya ang isang tasa sa galit. Sa ikalawang palapag, si Shilk, na malapit ng maligo, ay tumigil saglit, ngumiti. Mukhang galit na galit ang aking anak. Hindi siya katulad mo. Magandang ugali. Nakangiting sabi ni Nora May. Maganda ang mata mo noon pa man, kaya sa palagay mo, ano ang hitsura ng anak ko? Nakangiting sabi ni Shilk. Gusto kong gumawa ng komprehensibong pagsusuri. Mula sa tanong na ito, matutuklasan na hindi lamang itinuring ni Shilk si Nora bilang isang laro, ngunit isang think tank. Ang kalamangan ay ang kanyang pisikal na lakas ay napakahusay. Napangiti si Nora. Pagkasabi niya nito ay unti-unting nilabas ang pambobola sa mukha niya. Naranasan mo na ba ang ganitong kalamangan? Tanong ulit ni Silk. Oo. Ikiling ni Nora ang kanyang leeg, ang kanyang mahabang buhok ay bumubuhos tulad ng isang talon. Naranasan ko ito ng malalim. Ang pangungusap na ito ay sapat ng nasabi. Halata, ngunit hindi pa rin ibig sabihin ni Silk ng kahit kay titing na galit. Hindi ko talaga alam kung bakit ang laki ng puso niya. Ano ang tungkol sa downside? Tanong ulit ni Silk. May galit siya sa puso niya. Sinabi ni Nora, bumalik siya sa manor na ito na may galit. Malignity. Nakakunot ang noo. Bakit hindi ko naramdaman? Normal lang na hindi mo ito maramdaman. Ang mga daliri ni Nora ay gumuhit ng mga bilog sa dibdib ni Silk. Dahil hindi mo ginawa ang kalamangan na mayroon ako ay isang babae. Sige. Umiling si Silk, saka sinabing, sana mali ang hula mo. Nakakalungkot, sa pangkalahatan ay hindi ako nagkakamali, sabi ni Nora. Uminto muli ang mga galaw ni Silk, at tumalikod siya para lumabas ng pinto. Tanungin ko siya. Hindi ka pupunta. Nora, hinawakan niya ang kamay ni Silk. Siyempre, kahit pumunta ka, ano sa tingin mo ang sasabihin sa iyo ng anak mo? Siguro, dahil sa pag-iral ko, baka tinuring kanyang karibal sa pag-ibig. Karibal sa pag-ibig. Hehe. Si Silk ay nagpakita ng isang mapanuksong panunuya. Karapat-dapat ba siya? Halata namang napaka-unfriendly ng ama na ito sa kanyang anak. Ang mag-ama ay ganap na perpekto. Hindi ko alam kung siya ay karapat-dapat o hindi, ngunit ang alam ko ay iniisip niya na siya ay karapat-dapat. Bakas pa ng pangungutya ang magandang mukha ni Nora. Hindi ko talaga alam. Paano mo tinuruan ang napakahusay na anak? Ano ang ibig sabihin? Labos na naramdaman ni Silk na may kung ano sa mga salita ni Nora. Sa tingin ko, hindi magiging madali para sa iyong anak na bumalik sa pagkakataong ito. Kaya dapat ay maghanda ka ng maaga. Ipinikit ni Nora ang kanyang mga mata. Siya ay talagang isang stunner. Nang sabihin niya ito, may isang uri ng pagkahumaling sa kanyang mga mata. Siguro, itinuturing ng iyong anak ang lugar na ito bilang kanyang ligtas na kanlungan, gustong magtago dito para maiwasan ang hangin at ulan. Kailangan kong sabihin na ang mga salita ni Nora ay walang katapusang malapit sa katotohanan. Ano ang ibig sabihin nito? Nakasimangot na sabi ni Silk. Gayunpaman, sa sandaling matapos niyang sabihin ito, napagtanto niya kaagad na hindi ito maganda. Ang bastos na ito, nagmura siya sa mahinang boses. Kung maglakas loob siyang magdala ng kapahamakan sa pamilya, babalatan ko siya. Nagbabalat, tinakpin ni Nora ang kanyang bibig at humajejek. Payag ka ba? Isa ka lang anak na ganyan. Anong masama doon? Ang mga mata ni Silk ay naglabas ng matinding liwanag. Marami akong anak sa labas. Hindi masama para sa kanya. Ngayon, ang mood ni Robson ay sobrang scum na. Kung pakikinggan niya ang mga salita ng kanyang ama, hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Kailangan mo ba akong tulungan? Sabi ni Nora. Hinawakan ni Silk ang kamay ni Nora. Hindi ko alam kung gaano ito kaseryoso, ngunit kung ang taong nasa likod mo ay handang tumulong, sa tingin ko ito ay napakasimple. Chapter 2373. Hindi ko alam kung sino ang pinagkaguluhan ko. Tayong lahat ay mga taong nakakita ng malakas na hangin at alon, kaya maaari nating hatulan ang pangkalahatang takbo ng mga bagay sa pamamagitan ng kaunting bakas. Alam na alam ni Silk na may mali at humingi ng tulong kay Nora. Sa puntong ito, tila higit pa sa isang artista ang pagkakakilanlan ni Nora. Gayunpaman, ang masamang pakiramdam ni Silk ay pinalaki sa ikalawang araw ng kabanata. Kumising siya sa umaga at mahilig tumakbo sa asyenda.
Ngunit hindi niya inaasahan na sa pagtakbo pa lang niya sa pinto ngayon ay may nakita siyang isang dosenang kalisya na umaalingaw-ngaw mula sa malayo. Oo, ito ay isang kalisya. Sa itaas ng mga sasakyang ito, may mga mabibigat na machine gun. Pupunta ako. Hindi napigilan ni Shilk na mapag-alitan. Ang paninindigan na ito ay tungkol sa pakikipaglaban. Ang pagiging agresibo ng kabilang partido ay unti-unting lumubog ang puso ni Shilk. Gaano karaming problema ang ginawa ng bastos na anak na ito sa kanyang sarili. Literal na nabuga ang seda mula sa kanyang mga baga. Nakaharap na sa kalaban ang mga bodyguard na naka-black suit sa pinto. Inilabas nilang lahat ang kanilang mga pistola at maingat na itinutok ang mga camouflage na karwahe sa unahan. Gayunpaman, sa harap ng mga halimaw na ito, ano ang kanilang maliliit na pistola? Hanggat ang isang shuttle ng mga bala ng machine gun ay tumama, lahat ng mga taong ito ay mamamatay. Wala ni isa. Ito ba ang kalaban? Ungol ni Shilk, bantayan lahat, walang makapasok, aabisuhan ko ang ibang bodyguards. Panatilihing ligtas ang lahat. Hindi mailagay ang isa. Kung talagang gustong pumasok ng mga karwaheng ito, madaling durugin ng kanilang mga gumagapang ang bakod ng lumang asyenda. Hindi, huwag kabahan, huwag kabahan. Sa oras na ito, si Rabasen, na nakapijama pa, ay tumakbo palabas ng kastilyo at sumigaw. Itay, huwag kang masyadong kabahan. Ngayon, hindi ito ang kalaban, ang inimbitahan kong bodyguard. Yung bodyguard na inimbitahan mo. Halos mapanggo na ang ilong ni Shilk sa galit. Ang labanan ngayon ay halos hindi nagpakaba kay Lao Tzu, ngunit sinabi mo sa akin na ang taong ito ay hindi isang kaaway. Bueno, magandang balita iyon sa anumang paraan, ngunit masamang balita kung mayroong napakalakas na kalaban. Gayunpaman, ang ganitong uri ng mabuting balita ay madalas na sinusundan ng isang malaking masamang balita. Bakit mo tinawag ang mga taong ito sa manor ng pamilya? Ano ba yang nasa utak mo? Ang kilos ni Silk ay tuluyan ng nawala. Sa katunayan, mula sa puntong ito, siya ay talagang katulad ng kanyang anak. Marahil, noong bata pa siya, si Silk ay mayroon ding hindi kilalang violent side tulad ni Rabasen. Papa, ganito po. Nagkunwaring kalmado si Rabson at ngumiti. Sa tingin ko, hindi sapat ang lakas ng depensa ng matandang asyenda ng aming pamilya. Kung sakaling may gumawa ng mali siya at gustong umatake dito, hindi sapat ang dating manor ng pamilya namin. Ang aming mga matatanda. Siyempre, kasama ka, ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon, kaya espesyal na hiniling ko sa mga senior bodyguard na ito na protektahan ang aming manor. Pop. Ang mga salita ni Rabson ay hindi pa nang matapos siyang magsalita, sinampal siya ng malakas ni Shilk sa mukha. Ang sampal na ito ay medyo natulala kay Rabasen. Wala man lang siyang nagawa. Sa pag-iisip na ang kanyang ama na hindi kailanman gumawa ng anumang bagay sa kanyang sarili sa loob ng maraming taon, ay matatalo siya ngayon. Tinatakpan ng mainit niyang pisngi, punong-puno ng hindi makapaniwala ang mga mata ni Rabson. Dad, you actually hit me, sabi niya sa isang classic line na madalas lumalabas sa TV. Kapag hindi pa kita sinaktan, tatretuhan mo pa rin akong tanga. Silk sinumpa na naman. Tay, bakit mo naman nasabi, paano kita kukunin na tanga, paano kita kukunin sa bagay na iyon? Gusto pa rin magkwibol ni Rabson, at namumula ang mukha. Pop. Isa pang sampal sa pagsagot sa kanya. Nag-aapoy na rin sa sakit ang kabilang bahagi ng mukha ni Rabson. Hindi mo pa rin sinabi sa akin ang totoo. Nanginginig sa galit si Shilk. Hindi biro ang mga mabibigat na machine gun at infantry fighting vehicles na iyon. Ang kabagsikan ng bawat isa sa kanila ay napakalaki. Gamit ang mga ito para sa pagtatanggol ng manor. Ano ang ibig sabihin nito? Nagsasaad na malaki ang posibilidad na umatake ang kalaban. Bilang karagdagan, ang paparating na kalaban ay may napakalakas na mapanirang kapangyarihan, at ang dosenang mga karwaheng ito ay maaaring hindi ito mapigilan. Hindi maiwasang maalala ni Silk ang sinabi ni Nora kagabi. Sinabi ng babaeng mukhang kaakit-akit ngunit maraming utak na malamang na itinuturing ni Rabasen ang lugar na ito bilang kanyang ligtas na kanlungan. Siguradong nagdulot siya ng gulo sa labas. Kaya nagmadali siyang bumalik sa ari-arian ng pamilya. Kung hindi ito ang kaso, paano ipapaliwanag ang abnormal na pag-uugali ng kabilang partido? Sa silid tulugan sa ikalawang palapag ng kastilyo.
Si Nora ay tamad na bumangon mula sa kama, iniunat ang kanyang baywang sa isang mapang-akit na paraan, at pagkatapos ay kinusat ang kanyang mga mata, handang tumingin sa malayo ng regular. Pero sa pagkakataong ito, may nangyari. Nakita ang mga camouflage chariot. Mukhang nakuha ko talaga. Puno ng lambot ang boses niya. Tumagundong ang mga karwaheng iyon, kabaligtaran ng tanawin ng sinaunang manor na ito. Silk, may tanga ka talaga anak. Nanunuya si Nora. Hindi marinig ni Silk ang sarkastikong pahayag na ito, ngunit naniwala na siya ng husto. Sa manor ng pamilya Malmo, marami pa rin ang nakatira. Masyadong malakas ang galaw ng kalisya na nakakatawag ng atensyon nila at sunod-sunod silang lumabas ng kwarto. Lahat ay nagsasalita at nagtuturo, hindi alam kung ano ang nangyayari. Talagang naramdaman ni Silk na mawawala na ang dati niyang mukha. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo para sa akin. Galit niyang pinagalitan. Hindi sapat ang gumawa ng gulo sa labas, kundi mag-uwi ng gulo. Pinapatay mo ba ang sarili mo? Tatay. Hindi naman talaga ako, gusto pa sana ni Rabson na umimik, ngunit sa pagkakataong ito, bumukas ang pinto ng isang infantry chariot, at lumabas ang isang lalaking nakasot. Ang taong ito ay ang sekretarya ni Rabson, si Racket na puno ng masamang tubig. Espesyal na pinuntahan niya ang mga mersenaryong ito kahapon. Boss, nandito na ang Black Hawk Company, hindi ba napakaganda? Mahigit 10 metro pa ang layo ni Racket mula kay Rabasen, at sumigaw na siya ng malakas. Sa kanilang proteksyon, magiging ligtas at maayos tayo. Gayunpaman, matapos sumigaw ang lalaking ito, natigilan siya nang makita niyang napakaraming tao sa bakuran. Ang boses ni Racket ay walang alinlangan na bumubuo ng isang pandagdag kay Rabasen. Maglakas loob na makipagtalo. Tinampal na naman ni Silk si Rabasen. Pare, hindi ko rin mapigilan. Hindi ko talaga mapigilan. Tumudugo ang bibig ni Rabson, at nahihilo ang kanyang ulo, at sa wakas ay nagpaliwanag. Anong nangyari? Nang makitang ganito ang reaksyon ng kanyang anak, unti-unting lumubog ang puso ni Silk. Mukhang hindi naman balewala ang mga bagay-bagay, kung hindi, sa mayabang na ugali ni Rabson, hinding-hindi siya magtatago sa bahay. Gayunpaman, sa napakaraming elder na naninirahan sa lumang asyenda ng pamilya, hindi naisip ng bastard na ito kung gaano kahirap ang makipagdigma sa kanila. Pare, hindi ko na kaya masyado. Ito lang ang paraan para magawa ito. Nagrereklamo pa si Rabson. Sa totoo lang. Hiniling niya sa kanyang sekretarya na si Racket na makipag-ugnayan sa Black Hawk Company. At hiniling sa kanila na ayusin ang pinakamahusay na mga bodyguard para protektahan siya. Noong una ay naisip niya na ang bagay na ito ay maaaring gawin ng pribado ng hindi nakakagambala sa family. Sa lumang asyenda, ngunit ang hindi inaasahan ni Rabson ay ang Black Hawk Company ay gumawa ng ganoon kalaking ingay at nagpadala ng higit sa 100 infantry chariots. Ang pagpapadala ng bakal na halimaw na ito ay talagang nagpapakita na ang Black Hawk Company ay malakas, ngunit magkano ang halaga nito? Ang pera ay isang maliit na bagay. Pagkatapos ng lahat, si Rabasen ay may halos hindi mauubos na kayamanan. Ngunit ang pangunahing punto ay ang mataas na profile na hitsura ng kalisya na ito ay naglantad sa lahat ng kanyang mga layunin sa mga mata ng kanyang pamilya. Ngayon, mahuhulaan ng lahat na si Rabson ay gumawa ng gulo sa labas, at ang kasawian ay naging dahilan upang harapin ng lahat ng miyembro ng pamilya ang panganib ng kamatayan. Napatingin si Laket sa mapupula at namamagang pisngi ng amo, at isang hindi kilalang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa wakas nakaganti na ako, sabi niya sa kanyang puso. Oo, ang malalim na pusong ito ay sinampal ng maraming beses ni Rabasen noon, at nagtatanim pa rin siya ng puot sa kanyang puso. Sa oras na ito, sadyang hamukay siya ng butas para kay Rabasen. Hindi naman ito malaking hukay, pero at least nakakapagpahayag ng masamang espiritu sa puso ko. Tungkol sa pakikipagtulungan sa Black Hawk Company, ganap na responsable si Racket. Anyway, binigyan siya ni Rabasen ng sapat na pera para ma-requisition ang mga kalisya na ito. Sa katunayan, wala ito sa larangan ng digmaan. Ang ganitong uri ng pagtatanggol ay nangangailangan ng mataas na kadaliang kumilos at kakayahang umangkop. Dumating man ang mga karwaheng ito. Mahirap gamitin ang kalahati ng kanilang kapangyarihan. Kaya naman, sinadya ni Racket ang pagiging high profile, sadyang ginamit ang kalisya para maakit ang atensyon ng buong pamilya. Guru, huwag mong talunin ang young master. Sa katunayan,
Lahat tayo ay nahihirapan sa pagkakataong ito. Sa sandaling bumalik siya sa pamilya. Hindi natatawagan ni Laket na boss niya si Rabasen, kung hindi, ang pamilya ang kanyang mga matatanda ay mga amo niya lahat. Bakit hindi mo kayang lumaban? Ano bang problema mo? Ungol ng Seda. Nagkagulo kami, si Racket ang unang umamin sa pagkakamali. Hindi inaasahan ni Rabson na gagawa ng ganoong galaw ang kalihim, kaya natigilan siya. Hoy, ikaw. Ibang-iba ito sa napag-usapan ng maaga. Guru. Aminin natin ang ating mga pagkakamali ng mabilis, kung hindi, ang Panginoon ay lalong magagalit. Tinulyapan ni Racket si Rabson, at isang mapanlokong kulay ang bumungad sa kanyang mga mata. Nang hindi sinasadya, naghukay siya ng isa pang butas para kay Rabson. Ngunit hindi pa ito namalayan ni Rabson. Akala niya iniligtas ni Racket ang sarili niya. Itay, pinukaw namin ang mga puwersa ng madilim na mundo. Ibinaba ni Rabson ang kanyang ulo at sinabi, "Anong dark forces?" Nang marinig ito ni Shilk, sumama ang pakiramdam ng buong pagkatao niya. Kung hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay. Anong international joke? Napukaw mo ang madilim na mundo ng kanluran, at nang ahas kang magtago sa bahay. Hindi mo ba hiniling sa lahat ng iyong pamilya na ilibing ka kasama mo? Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa harap ng tanong ng kanyang ama, natigilan ang ekspresyon ni Rabson, nag-alinlangan siya sandali, at sinabing, "Hindi ko alam kung sino ang naprovoke ko." Talagang hindi niya alam kung ano ang pagkakakilanlan ni Surui, at hindi niya alam kung anong puwersa ang kumilos para direktang patayin si Maine sa lungsod ng kadiliman. Pumalakpak. Isa pang sampal sa mukha. Mababaliw na ang Seda sa galit. Hindi mo man lang alam kung sino ang nasaktan mo. Bastos ka, bastard. Chapter 2374. Isang masamang tubig sa tiyan. Tinora ay nakatayo sa harap ng bintana ng kastilyo. Pinapanood ang nangyayari sa pasukan ng manor, ngumiti at sinabi, "Anong mga talento sa negosyo ang gawa sa ginto, ngunit sila ay walang iba kundi mga hamak." She looked contemptuous nang sabihin niya ito. Walang duda na ito ay minamaliit si Rabasen, ngunit itong si Nora ay labis na hinamak ang isa't isa, bakit siya nagkaroon ng hindi nararapat na relasyon sa kanya kahapon. Malinaw, ang Nora na ito ay hindi isang simpleng artista, at ang kanyang taoismo ay maaaring mas malalim kaysa sa maisip ng sinuman. Umiling-iling, kinuha niya ang kanyang mobile phone at tumawag. Sa palagay ko ay maaaring makatagpo ang pamilya Malmo ng ilang mga bagay na lubhang kawili-wili. Hindi natin kailangang magmadaling makialam, maghintay at tingnan lang. Maghintay at tingnan. Sigurado ka bang hindi tayo papalampasan ng ganitong uri ng paghihintay at pagkita? Isang boses ng lalaki ang nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Ang mga pagkakataon ay nilikha ng kanilang mga sarili, sabi ni Nora na nakangiti. Kung gayon, sana ay huwag mong hayaan ang mga inaasahan ng boss para sa iyo, at muling nagbabala ang kabilang dulo ng telepono. Gayon din, kahit na umuubo ka, huwag masyadong magpakasawa. Bagamat hindi siya nagsalita ng malinaw, naunawaan naman ito ni Nora. Hindi ito indulgence, ito ay isang medikal na pangangailangan. Napangiti si Nora ng mapanlate. Sinasabi na ito ay isang sakit sa pag-iisip, at walang sinuman sa mga psychiatrist na natagpuan mo ang makapagpapagaling sa akin. Ang mga psychiatrist na iyon ay walang iba kundi mga pangalan. Pagdating sa topic na ito, parang galit ang kabilang dulo ng telepono. Oo, at tumawa si Nora May. Gayon din, pinatulog ko silang lahat. Ang kabagsikan ng pangungusap na ito ay napakahusay. Nagayos ka para sa isang psychiatrist na gamutin ka, ngunit inilagay mo silang lahat sa kama. Anong sakit? Paano ito gamutin? Maglakas loob na maging maseryoso. Ang kabilang dulo ng telepono ay huminga ng ilang malalim, at tila napakalungkot, at sa wakas ay ibinaba ang telepono nang walang sinasabi. Tumawa si Nora, na may napakatingkad ng ngiti. Gayunpaman, nang tumingin siya sa mga taong nagkukumpulan sa damuhan, ang temperatura sa kanyang mga mata ay biglang bumaba ng ilang puntos, at siya ay napangiti. Itabi din. Ayoko talaga na naaabala sa gitna ng pangangaso. Pinaikit ni Nora ang kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon ay parang mangangaso na handang manghuli anumang oras. Sa oras na ito, sa damuhan malapit sa gate, parami ng parami ang mga miyembro ng pamilyang Malmo ay nagsimulang magtipon. Medyo magulo talaga ang nangyari ngayon, matagal nang hindi nakakakita ng ganito kasiglang bagay ang sinaunang manor na ito.
Si Silk ay nakaramdam ng hiya sa kanyang sarili. Talagang nagpalaki siya ng isang mabuting anak. Hindi mo pa rin alam kung sino ang iyong na-provoke. Galit na saway ni Silk. Ewan talaga ni Robson, iiyak na tong lalaking ta. Ano ang nangyayari? Ipaliwanag mo sa akin. Itinuro ni Silk ang ilong ni Rocket. Ipaliwanag mo ang lahat mula sa simula hanggang sa wakas. Huwag palampasin ang anumang bagay. Taglit na nagalinlangan si Rocket sa harap ng galit ng amo, ngunit sinulyapan pa rin si Rabasen. Tutal, kailangan niyang tanungin ang opinyon ni Rabasen para sa ganitong bagay. Huwag mong tingnan ang ibig niyang sabihin. Hinayla ni Silk si Rabasen sa likuran niya, baka magka-eye contact ang master at servant at muntik na siyang matamba sa lupa. Ngayon sa harap ng napakaraming miyembro ng pamilya. Halika at ipaliwanag sa akin ang bagay na ito. Gaya nga ng sabi ko, dapat sabihin lahat ng detalye, huwag mong sadyaing i-omit. Iwiwisik ito sa mukha ng kausap. Sa mata ng publiko, walang magawa si Rocket. Kitang-kita niya na ang mga mata ng mga kamag-anak na iyon ay nagbubuga ng galit na apoy. Sa katunayan, kung may nangyari, talagang hindi ka dapat pumunta sa iyong bayan. Ang mga miyembro ng pamilyang ito ay maaaring bumangon laban sa mga puwersa ng madilim na mundo para sa kanilang sariling buhay, ngunit hindi sila dapat para kay Robson. Marahil, kung ang templo ng araw ay masyadong malakas, ang mga angkan na ito ay maaaring magkusa na ibigay si Rabasen upang pawiin ang galit ni Apollo. Nang makita ang eksenang ito, maipaliwanag lamang ni Rocket. Gayunpaman, bago buksan ang kanyang bibig, tiningnan niya ng malalim si Robson, at tahimik na sinabi sa kanyang puso. Dapat kang maghanap ng higit na kaligayahan para sa iyong sarili. Ayan yon. Huminga ng malalim si Rocket. Ang panganay na young master ay umibig sa isang magandang babae noon. Siya ay mula sa China. Hinabol ng nahuhumaling na panganay na young master si Huoxie sa kadahilanang ito. Ngunit tinanggihan ng babaeng ito ang panganay na young master. Mamaya. Taglit na nagalinlangan si Rocket, ngunit agad na sinabi ni Silk na galit na galit. Huwag kang tumigil. Sabihin mo. Pagkatapos. Nakipag-ugnayan ako sa mga mersenaryo at sinunog ang hotel na binuksan ng babae sa Gear City. Parang ilang tao ang namatay, mahinang sabi ni Rocket saka tumingin sa hindi niya alam. Tumingin si Rob. Tinaasan ang boses, at walang takot na sinabi. Ang bagay na ito ay aking ideya mula simula hanggang wakas, at wala itong kinalaman sa pinakamatandang young master, ginawa ko ang lahat. Siya ay nagpapakita ng kanyang katapatan. At kinuha niya ang lahat ng sisihin sa kanyang sarili, ngunit tulad ng isang slogan, bukod sa paggawa ng Rabasen ay hindi masyadong sisihin sa kanya, walang sino man. Paniwalaan mo. Makikita na ang Rocket na ito ay isang ganap na scheming na tao. Malamig na sinabi ni Silk. Sa tingin mo ba lahat tayo ay mga tanga? Magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na gawin ang ganoong bagay nang walang udyok ni Robson? Ang mga iniisip ni Silk ay kasabay din ng iniisip ng lahat ng naruroon. Sa totoo lang, hindi talaga alam ni Silk na ilang beses na mas malaki ang tapang ni Rocket kaysa sa inaakala niya. Ang taong ito na walang kamalay-malay na nagbigay ng hukay sa kanyang Panginoon. Ano pa ba ang hindi niya nang ahas gawin? Natural, hindi naglakas loob na magpaliwanag si Robson, tutal, inspirasyon niya ang bagay na ito. Siyempre, kontento na siya sa voluntaryong ginawa ni Rocket na sisihin. Ang sarap talaga magkaroon ng ganitong katapat na subordinate, pero sa kasamaang palad, si Robson ay walang pagkakataon na ipagmalaki ngayon, at marami ang tumitingin sa kanya ng may galit. Kung ang mga titig na ito ay nagkaroon ng sustansya, si Robson ay napuno na ng mga butas. Nagawa mo pala ang insidente ng sunog sa hotel ilang araw na ang nakalipas. Sa wakas, pinagsama ni Silk ang dalawang bagay na ito. Nabasa niya ang nangyari sa dyaryo ilang araw na ang nakakaraan. At napabuntong hininga siya noong mga oras na iyon, na hindi niya alam kung sino ang may lakas ng loob na sunugin ang hotel sa 32nd floor, ngunit hindi niya inaasahan iyon, anak ko ang may gawa noon. Ngayon, si Silk, na nakakaalam ng katotohanan, ay nanginginig sa galit, itinuro si Rabasen, at ang kanyang bibig ay nanginginig ng matagal bago siya nagsalita. Ikaw pala. Sumigaw si Silk. Napakatapang mo. Kung ang ganitong uri ng bagay na lumalabag sa panuntunan ay kumalat, ito ay magkakaroon lamang ng isang nakamamatay na dagok sa reputasyon ng buong pamilya Malmo. Normal lang na magkalaban ang business rival sa isa't isa.
Pero kung lalayo ka sa puntong masunog ang mga hotel ng tao o kaya'y pumatay ng tao, sa mundong ito, walang kukonsentihin, lalo pa ang sinumang maglakas loob na makipagtulungan sa iyo. Kung hindi ka sinasadyang magalit, ang libingan ng iyong mga ninuno ay maaaring mahukay mo. Sino ang naglakas loob na lumapit sa iyo? Si Silk ay isa ring taong matagal nang nahihirapan sa shopping mall. Kahit maaga siyang nagretiro, napakaliwanag pa rin ang utak niya. Matapos niyang malaman ang tungkol sa mga asterisk na ginawa ng kanyang anak, naisip niya kaagad ang floor na ito. Ito ay masyadong mapanganib, ito ay paglalagay ng buong pamilya Malmo sa apoy. Alam mo ba kung anong uri ng kahihiyan ang ay dudulot ng ganitong uri ng pag-uugali sa pamilya? Nagalit talaga si Silk. Kung magpapatuloy ito, mabubukod tayo sa buong industriya. Ang buong Europa wala ng lugar para sa iyo upang tumayo. Ikaw ay walang ingat na bastard. Tinipan ng sutla ang kanyang anak, ngunit naguguluhan pa rin siya. Kung may hawak siyang kutsilyo, tiyak na tatadterin niya hanggang mamatay ang bastos na anak na ito ng walang pag-aalinlangan. Dahil sinipa sa lupa, mabilis na sinabi ni Robson. Hindi, wala silang ebidensya, Walang ebidensya. Napakarami mong nagawa ng walang ebidensya. Darating sa isang karwahe. Natatakot ka bang hindi malaman ng iba na ginawa mo ito? Akmang sisubog na si Silk sa galit. At muling sasampalin ang anak. Isang sakuna ang nangyari. Ngunit ang hindi karapat-dapat na lalaking ito ay nagsinungaling pa at sinabi na ito ay upang palakasin ang puwersa ng depensa ng pamilya Manor, upang palakasin ang kalokohan. Tumabi si Secretary Racket na nakakunot ang noo at nakalulugod sa mata. Mukha siyang nanginginig, pero sa totoo lang, madilim ang puso ng lalaking ito. Naisip niya ang sinabi ni Robson kanina, na kung sakaling magkatotoo ang mga bagay-bagay, siya ay tatahimik bilang isang sekretarya, at siya ay ngumiti ng mapanukso sa kanyang puso. Ngayon, sa kanyang pagsisikap sa ilalim ng mga pangyayari, ang bagay na ito ay ginawa. Publiko, at kung nais ni Rabasena patahimikin, muli, tiyak na hindi niya ito magagawa. Sino ang magkakaroon ng huling tawa, mahirap sabihin ngayon. Sa pag-iisip ng lahat ng ito at pagtingin sa nahihiyang hitsura ni Robson, hindi maiwasan ni Racket na humanga sa kanyang talino. Talagang hindi naging madali para sa kanya ang pagiging sekretarya. Hindi ganito. Gusto pang magpaliwanag ni Robson, ngunit napakalaki ng ebidensya, nasa harapan niya ang mga katotohanan, at walang silbi ang kanyang pagkiskes. Hindi pa rin alam ng binatilyong ito na nahulog sa hukay na nakagawa na ng ilang sabuatan ang kanyang sekretarya, at siya, ang amo, ay talagang nakapasok ng hindi nahuhulog. Alam ni Racket na simula ngayon, wala nang kinalaman sa kanya ang bagay na ito, at lahat ng sisihin ay dadalhin ni Robson. Papa, pakiusap. Tulungan mo ako. Alam ni Robson na walang kwenta ang magsalita pa ngayon, maamin na lang niya ang kanyang pagkakamali at humingi ng awa, kung hindi, mas malala pa ang kanyang wakas. Ang Seda ay nanginginig sa galit, hindi alam kung ano ang sasabihin. Malaki ang posibilidad na maapektuhan ng mga ginawa ni Robson ang kinabukasan ng buong pamilya Malmo, kaya naman nagsimula ng magpakita ng galit sa kanya ang mga kaanak sa paligid. O ibigay mo siya, galit na sinabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung hindi ito ang kaso, ang aming buong pamilyang Malmo ay maaaring ilibing kasama niya. Tiyak na hindi kakaunti ang mga taong may ganitong pananaw. Kung maaari mong itapon ang isang tagapagmana na ang utak ay nasa tubig kapalit ng kapayapaan sa hinaharap, kung gayon ang lahat sa pamilyang Malmo ay tiyak na sasang-ayon. Huwag. Sa pagmamakaawa sa mukha ni Robson, alam niyang nakatayo siya ngayon sa gilid ng bangin. Sa oras na ito, walang nakapansin na sa karamihan ng tao, tahimik na hawak ng isang tao ang kanyang mobile phone, ni-record ang lahat ng nangyari sa pinangyarihan. Kabanata 2375. Mr. Cobra. Naka-record ba silang lahat? Pulong ni Nora sa sarili, nakatayo sa tabi ng bintana, nakangiting pinagmamasdan ang lahat. Sa totoo lang, bagamat hindi niya pinakinggan ang mga pag-uusap ng mga taong ito sa mismong lugar, nahulaan niya ang katotohanan, at kaya niyang pagilitin ang kapwa Silky na ito. Siguradong nakaranas siya ng malubhang pinsala sa interes ng pamilya Malmo, pinsala. Yung tipong tahimik lang na kinukunan sa crowd ang utos ni Nora.
Sa tingin ko, maaaring ayaw ka ng organisasyon sa madilim na mundo na ibaba ka sa mall, mas mahalaga sila sa buhay ni Robson. Nagpatuloy si Nora sa pakikipag-usap sa sarili. Malinaw, ang layunin ng kanyang pagpunta sa pamilya Malmo ay hindi simple, ngunit hindi niya alam kung ano ang layunin ng Shilk na nakipagtulungan sa kanya. Kung ganoon ang kaso, wala akong pakialam na magdagdag ng isa pang apoy. Pinitik ni Nora ang kanyang mga daliri. Kung ang balita ng sunog sa hotel ni Rui Ranyi ay kumalat sa buong lugar, kung alam ng lahat na si Robson ang nagsunog, kung gayon ang bagay na ito ay perpekto. Tila walang magandang loob si Nora sa pamilya Malmo. Kung ilalabas niya ang video sa oras na ito, ang pamilya ay ganap na ibagsak sa bangin. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Nora. Kalmado pa rin siyang nakatayo doon, nakangiti at tahimik na pinapanood ang lahat ng ito. 10 minuto nang nakaluhod si Robson sa tarangkahan ng looban, ngunit walang gustong patawarin siya, at walang gustong umalis. Maraming napag-usapan ng mga kamag-anak sa pinangyarihan. Naniniwala ang karamihan sa kanila na dapat nang tuluyang iwanan si Rabasen upang mabigyan ng pagkakataong huminga ang pamilya Malmo. Kung madaig ng makapangyarihang organisasyon sa madilim na mundo ang Bundok Taishan, hindi sila makakalaban kung gusto nila, at kailangan silang katayin ng iba. Sa totoo lang, hindi naman malupit ang malaking pamilya, ngunit mas kitang-kita ang drive at oryentasyon ng kanilang mga interes. Kung isusuko mo ang isang tao, mapoprotektahan mo ang komprehensibo at matatag na pag-unlad ng pamilya, na tila isang napaka-cost-effective na negosyo. At saka, ang Rabasen ay hindi maaaring palitan. Bagamat hindi masama ang kanyang pagganap sa mga taong ito. Kung susuriin mula sa sinkhole na hinukay para sa pamilya sa pagkakataong ito, maaaring hindi pareho ang kanyang IQ. Napakataas. Kung ang hinaharap ay talagang gagawin siyang timer ng pamilya, kung gayon marahil ay maaari niyang buhayin si Malmo, isang carrier ng sasakyang panghimpapawid sa industriya ng hotel. Sa pamilya, mayroong isang malaking populasyon, at mayroong maraming mga batang talento na ang mga kakayahan ay hindi mas mababa kaysa sa Rabasen. Sila ay ganap na kwalipikado para sa trabaho ni Rabasen. Gayunpaman, wala sa mga tribong ito ang may karapatang magpasya. Tiningnan ni Shilk ang kanyang anak na nakaluhod sa lupa, puno ng puot ang kanyang mukha na hindi maaaring maging bakal ang bakal. Matapos malaman na sinunog ni Rabasen ang Ruiran Life Hotel, gusto ni Shilk na humanap ng kutsilyo para patayin ang kanyang anak, ngunit ngayon, hindi niya maisip na paalisin siya sa pamilya. Kahit na ano, sarili niyang anak ito. Shilk, huwag kang matutulala, bilasan mo at bigyan mo kami ng paliwanag. Shilk, kung makakaapekto sa pamilya ang affairs ni Robson, wait lang. Tingnan mo. Bakit gusto mong tulungan natin siyang sisihin ang nangyari sa mahal mong anak? Shilk, magdesisyon ka agad. Kung hindi mabuti para sa atin na hilahin pa ito. Sa oras na ito, sa pasukan ng lumang manor ng pamilya Malmo, ang mga tao ay nasa sabik na, at ang lahat ay hindi makapaghintay na putulin ang love lesson na ito ng buhay. Ngunit sa sandaling ito, isang putok ng baril ang biglang dumating mula sa gilid. Bang! Umalangaw-ngaw ang tunog sa langit. 10 metro lamang ang layo ng mga miyembro ng pamilya Malmo sa putok ng baril. Nagulat si Chi-Chi. At ang ilang mga tao ay nagsimulang tumunog sa kanilang mga tainga ng marahas. Maaabala ako sa mga walang kwentang bastos mo, sabi ng isang lalaking nakabalat kayo, puno ng pagkainip ang mukha. Hinawakan niya ang isang desyerto agila sa kanyang kamay, na ginagawang ang lahat ay kailangang harapin ang kanyang pag-iral. Pagamat ang taong ito ay nakatayo doon na mukhang maluwag at maluwag, naglabas siya ng matinding panganib sa buong katawan niya. Sa unang tingin, hindi siya magandang kapareha. Maaaring natural na ang kanyang mga eye socket ay malalim na lumubog. Na nagre-resulta sa malalim na mga wrinkles sa paligid ng mga sulok ng mga mata, ngunit ito ay tiyak na tulad wrinkles at eye sockets na nagbibigay sa mga tao ng isang hindi maarap na pakiramdam. Pilasan mo, tumahimik ka, ano ba, panik mo lang ako dito. Sumimangot ng malalim ang lalaki. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Mag-isa siyang nakatayo rito, at tila natakot ang daan-daang miyembro ng pamilyang Malmo. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay tumanggi na tanggapin ito, at ang isang babae ay sumigaw. Bodyguard, nasaan ang ating mga bodyguard? Paano natin hahayaan ang ganyang teroristang barilin sa tabi natin? Halika at pigilan mo kami. Siya.
Mayroong ilang mga bodyguard sa pamilya Malmo. At sa mga tuntunin ng kakayahan sa pagtatanggol. Ang pangkalahatang maliit na madilim na organisasyon ay hindi maihahambing dito, kaya iminungkahi lamang ni Racket na hayaang bumalik si Rabasen sa lumang manor upang maiwasan. Pero 2 beses sumigaw ang babae, pero walang bodyguard na sumugod palabas. Ang lalaking nakaka-camouflage uniform ay mapait na ngumiti, tumingin sa sumisigaw na babae, at sinabing, ang iyong mga bodyguard, natatakot akong wala sila rito pansamantala. Sabi pagkatapos, dahan-dahan siyang humakbang, at sa bilis niya, dahan-dahang naghihiwalay ang mga taong iyon, at ang iba ay nagsimulang manginig. Walang anumang pagtutol, lumapit ang lalaki sa sumisigaw na babae. Nanginginig sa takot ang huli. Gayunpaman, wala sa mga miyembro ng pamilya ang tumayo sa kanyang harapan upang protektahan siya, lahat ay tumabi na parang natatakot na madamay, at kasama dito ang asawa ng babae. Mukhang hindi naman ganoon kataas ang pagiging makasarili ng pamilya Malmo. Daan-daang tao ang natulala sa isang taong ito, sayang. Hiningi mo lang ba sa bodyguard na pigilan ako? Nakangising tanong ng lalaki. Ikaw. Gusto nang umatras ng babae, ngunit biglang nagunat ng kamay ang lalaki at pinisil ang pisngi nito, dahilan para hindi makagalaw ang huli. 30s na ako, at nasa mabuting kalagayan ako, na angkop sa aking panlasa. Nanunuya ang lalaki, I wonder if you are interested to sleep with me. Labas. Hindi nagpaawat ang babae, bagamat nangangatol pa rin ang pangitaas at pangibabang ngipin ay sinaman pa rin siya ng tingin. Kehe, maghilamos ka at hintayin mo ako mamayang gabi. May sinabi ang lalaki at binitawan ang pisngi ng isa. Gayunpaman, nang ibaba niya ang kanyang kamay, hinawakan niya ang isang kamay sa kurba ng dibdib ng kalaban. Magpa-interes ka lang muna. Tumawa siya, mukhang sobrang yabang. Nanginginig ang babae at galit na tumingin sa lalaki. Napatingin si Shilk sa mayabang na lalaki na ito at naramdaman niyang napakalaki ng ulo nito. Hindi niya alam kung anong mga card ang lalaruin ng kabilang partido. O kung ang kabilang partido ay babarilan ng mga tao. Tingnan mo kung sino ang dinala mo. Galit na sabi ni Shilk sa anak. Ang taong ito pala ang mercenaryong inimbitahan ni Rabasen. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Secretary Racket. Tama, ito si Mr. Cobra, siya ang taong namamahala sa Black Hawk mission na ito. Dinilaan ni Cobra, dinilaan ng labi, lumapit siya sa gilid ni Labeson, saka hinayla ang braso niya at hinayla siya pataas. Masyado kang hindi pala kaibigan sa aking sponsor, hindi ba? Sumingit si Cobra. Kung sino ang magbabayad ng mas malaki, pananagutan ko kung kaninong kaligtasan, kaya lahat kayo sa akin ngayon, kaaway niya. Hinawakan niya ang Desert Eagle at tumanggo sa ulo ng mga tao sa paligid niya. Kaya, huwag gumawa ng mga bagay na nagpaparamdam sa akin ng sobra ngayon. Ang sabi ni Mr. Senador, saka huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Sabi, ang Mr. Cobra ay ngumiti ng sarkastikong, at pagkatapos ay itinoon ang kanyang mga mata kay Shilk. Lalo na ikaw. Bagamat ikaw ang ama ng aking amo. Umaasa ako na ikaw ay mauunawaan ko na sa kritikal na sandali ng pagpapasya, pinakamahusay na maging matino, kung hindi, maaari kang gumawa ng maraming malalaking pagkakamali. Ang pangungusap na ito ay puno ng tahasang pagbabanta. Malapit nang mag-alab ang mga mata ni Silk, ngunit naikuyom niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao ng matagal, ngunit hindi siya umimik. Dam, itong hindi karapat-dapat na anak, saan ito naghahanap ng tulong para sa pamilya? Ito ay napaka-espesyal na ito ay nakaakit ng isang lobo. Ngunit, pagkasabi niyan, tingnan mo itong Mr. Cobra, ang isang malakas na hitsura ay nagpapakita na ang Black Hawk Company ay talagang kumukuha ng pera at gumagawa ng mga bagay ng walang kabuluhan. By the way, you can just call me Jack, a very popular name. Ibinuko ng lalaki ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi. Upong, ito ay isang bagay ng nakaraan, at ngayon, ako ang hari ng mga ulupong. King Cobra. Sa ilang kadahilanan, ang terminong ito ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na presyon sa lahat ng naroroon. Mula ngayon, ang buong asyenda ay ang depensa ay kukunin ko na, at ang iyong bodyguard team ay dapat ding makinig sa aking dispatch. Mayroon ka bang iba't ibang opinyon? Humisi si Jack at tumingin sa paligid. Lahat ay nakatingin sa kanya ng blanko, hindi alam kung ano ang gagawin. Siyempre, pinapatawad na kita at hindi ako nangangahas na magkaroon ng anumang opinyon.
Dahil, hinalikan ni Jack ang kanyang disyerto na agila at sinabing, papatayin ko ang sinumang maglakas loob na magkaroon ng opinyon. Napakalakas na salita. Sa pagkakataong ito, narinig ito ng iba, at hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang pagbabago. Bahagyang napatayo si Robson, sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakaramdam na siya ng pagtaas ng kilay. Malamig siyang tumingin sa paligid, at malalim na naalala ang mga nagsalita laban sa kanya noon. Magiging maganda ka. Ang naging alipin ay binigyan ng kumakanta na si Rabasen ng isang panunuya, at sinabing nanunuya sa kanyang puso. Tumayo si Nora sa harap ng bintana, pinapanood ang lahat ng ito, at sinabi. Itong Rabasen ay talagang handang gumastos ng pera, kahit na inanyayahan si Cobra Jack kawili-wili, talagang kawili-wili. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, gayunpaman, makikita mula sa puntong ito na ang buong pamilya ng Malmo ay isang piraso ng tae. Ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak. Habang nagsasalita siya ay may tinawagan siya. Ilagay mo ito sa internet para sa akin. Tinabi ni Nora. Kailangang i-edit ng mabuti ang video, at pinakamahusay na hanapin ang video ng pagkasunog ng hotel sa oras na iyon. Pagkababa ng telepono, pinaikit ni Nora ang kanyang mga mata at sinabi sa sarili, paano ang Cobra King? Kung ano ang hindi mo mapoprotektahan, hindi mo mapoprotektahan kailanman. Huaxia, ang kabisera ng lungsod. Si Chinyueran ay nakahiga sa kama pagkatapos maligo. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang balita sa kanyang mobile phone. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isa sa kanila ang napanaginipan niya. Hindi inaasahang balita ang tumalon sa view.